Kuya Dax, eto na talaga. Lalakasan ko ng loob ko. Isi-share ko ng kwento ko. Matagal kong pinag-isipan to pero sana mapili mo na ma-narrate ito sa channel mo. Kasi parang mababaliw na ako kakabuhat mag-isa ng alaalang ito. Kung may isang dahilan kung bakit gusto kong makinig ang mga tao hanggang dulo, ito yon. May isang tao sa buhay ko na hindi ko naman dapat minahal. Pero siya yung nalapitan ko nung panahong walang-wala ako. Tapos biglang nawala na parang bula. Pero bago ang lahat, tawagin mo na lang akong Akil, 27 years old, nung nangyari to. Sakto lang ang height, ang pangangatawan. Masasabi kong tagumpay sexual ako. Yung klase na kaya kong magustuhan ng babae. Pero kapag lalaki ang tumama sa standards ko, hindi ko naman inaamin kagad sa sarili ko kasi takot din ako sa maaaring maging gulo. Nasa probinsya ako noon. Hindi ko nababanggitin kung saan ito. Basta malayo sa Kamaynilaan. May plano ako magtrabaho abroad. As in legit. May agency, may requirements, may schedule. Yung tipong akala ko, ito na yung new life arc ko. Hanggang sa dumating yung araw na nag-aasikaso ako ng mga papeles. Bit-bit ko lahat ng ipon ko, Kuya Dax. Pauwi na ako galing isang opisina. Pagod, gutom. Tapos biglang may nangyari. Na-hold up ako. Mabilis ang pangyayari. Parang clip sa pelikula na hindi mo ma-process. Isang iglap, nawala ang mga pinaghirapan kong pera. Lahat ng perang dala ko, natangay na mga hold-upper. Ang pinaka nakakahiya ay hindi yung ninakawan ako. Ang mas nakakahiya, yung feeling na wala kang ibang pwedeng lapitan. Naupo ko sa gilid ng kalsada, hawak ko yung envelope ng mga papel ko. Tapos naluha na lang ako sa mga kamalasan na nangyari sa akin. Tapos naalala ko yung sinabi ng tatay ko dati. Kung may problema ako, hanapin ko si... Yung pangalan na bihira naming banggitin sa bahay. Yung malayong kamag-anak sa father side ko. Ang alam ko lang, nasa Maynila siya. At ang masama, hindi ko siya kilala ng personal. Nakinig ko lang sa mga kwento-kwento. Yung tipong sinasabi lang pag may kailangan. Pero Kuya Dax, wala talaga akong choice nun. So ang ginawa ko yung pinakaayaw kong gawin. Kinapalan ko ang mukha ko. Wala na talaga akong pamasahe nun. Walang natira sa akin. Wala na rin akong pambili ng pagkain. Kumakalam na rin ang sikmura ko. Ang meron lang ako nun, bag na may ilang gamit at envelope ng mga papel na hindi ko alam kung may saysay pa at pride na unti-unting nilalamon ng gutom. Hinanap ko yung address na ibinigay ng tatay ko noon na nakasulat sa isang lumang papel. Sinaga ko talagang lakarin yun kahit napakalayo. Nagtanong-tanong sa mga tao at kung may makikitang restaurant ay makikiinom na lang ng tubig para lumipas ang gutom. At nung sa wakas ay nakita ko na yung gate, tumigil ako sa harapan. Biglang kumabog ang tip ko. Kasi ito na yung moment na pwedeng mapahiya ko, ma-reject, masabihan ng, sino ka ba? Pero pinindot ko pa rin yung doorbell. At nung bumukas yung pinto, Kuya Dax, dun ko unang nakita si Tio Rafi. Rafael. Rafi for short. Late 40s. Pero swear, kung titingnan mo siya parang nasa mid-30s lang. Matangkad. Yung pangatawan niya halatang may disiplina. May mga guhit na konti sa mata kapag gumingiti siya. Yung buhok niya, hindi pa puti pero may konting silver na bumagay sa kanya. Ang pinakatumatak sa akin, yung aura niyang mala Tom Rodriguez ang datingan. At habang nakatayo ako doon, pawis, gusot at halatang hirap sa pinagdaanan, siya pa yung unang ngumiti sa akin na parang normal lang ang lahat. Hindi kagad ako nakapagsalita. Natulala ako. Tapos sakalang lumabas yung totoo. Magandang gabi po, kuya. Ako po si Akil, yung anak po ng pinsan yung si Ramon. Kuya Dax, akala ko tatanungin niya muna ako ng kung ano-ano. Akala ko ipaparamdam niya na istorbo lang ako sa kanya. Pero hindi pala.
Pinapasok niya kaagad ako. Parang matagal niya na akong kilala nun. Pinaupo niya ako sa sala, tapos binigyan niya ako ng malamig na tubig. Yung tipo na parang papakalmahin talaga pati kaluluwa ko. Pinagmasdan niya ako, parang binabasa niya kung okay pa ba ako. Ang sinabi lang niya, simple lang. Okay, nandito ka na, kaya magpahinga ka na lang muna dyan. Pagkatapos ay kinausap niya ako tungkol sa papeles ko. Ang sabi niya, habang inaayos ko ulit lahat, pwede raw akong tumira doon. Hindi raw ako dapat mag-alala sa mga gastusin. Pwede raw ako maghanap ng part-time para may pocket money daw ako at sariling panggastos habang nag-aasikaso sa pag-alis ko. Doon ako napatingin sa kanya. Doon ko naisip na may ganun pa pala mga tao na kahit malayo magkamag-anak kayo, hindi kanya tinuturing na isang malayong kamag-anak. At ang pinaka nakakatuwa pa, Kuya Dax, habang dapat relief lang ang naramdaman ko, parang biglang may sumingit na ibang vibe. Yung vibe na kinilig talaga ako. Pero ayaw kong aminin. Ayaw kong i-entertain. Naisip ko pa na hindi pwede kasi kahit sabihing malayo na, still kamag-anak pa rin namin siya. Pero naisip ko din na hindi naman kami talagang close, na hindi ko nga siya kilala, diba? First time ko lang din siya makita sa talambuhay ko. At saka kung tutusin, parang magpinsan lang kami tingnan. Kasi ang bata niyang tingnan para sa edad niya. Parang nga mas matanda pa akong tingnan sa kanya eh. Kasi haggard talaga ako. At nung gabing kumakain kami, tahimik lang kami pareho sa harap ng mesa. Tapos bago siya umakyat sa kwarto niya, nagsabi siya na magpahinga na ako. Okay na raw ang lahat. At nang nasa kwarto na ako, pagod talaga ako noon. Pero hindi ako makatulog. Kasi sa unang araw pa lang, may part na ng utak ko na bumubulong. May kakaibang sumisibol sa puso ko. Ilang araw lang lumipas, Kuya Dax. Naging routine na ang gigising sa umaga, mag-aayos ng requirements ko, tumatawag sa agency para sa update, nag-aasikaso ng replacements, nagko-compute paano babangon ulit. Si Tio Rafi, may trabaho siya na hindi ko kagad natanong ng detalyado. Basta alam ko, madalas siyang nasa bahay, pero busy na nakaharap sa laptop niya. Hindi siya yung typical na may edad na makalat. Organized siya. At kapag nagkakasalubong kami sa kusina, may ilang factor na hindi ko maipaliwanag. Nung minsan nagkakape ako, tapos siya biglang lalabas ng kwarto niya. Naka-plain t-shirt lang siya. Ako naman, ewan ko, natitigilan. Basta malaman kung paparating siya. Kung minsan kasi may mga bagay na automatic yung mga mata mo bago ka pa mag-isip. Ang hirap pa, Kuya Dax, kasi mabait siya. Yung kabaitan na hindi ko sure kung natural sa kanya. Kapag napapansin niyang tahimik ako, hindi niya ako ini-interrogate. Kapag napapansin niyang stress ako, bigla siya mag-iiwan ng pagkain sa harapan ko. Tapos dumating yung unang kakaiba na napansin ko. May mga moments na parang masyadong close yung attention niya. Like pag may kailangan akong ayusin na forms, lalapit siya para tumingin. Normal lang sanang lahat. Pero minsan, yung lapit niya, parang sobrang lapit talaga. Yung balikat namin halos magkatikit na. Tapos ako, biglang iinit ang tenga ko. Hindi ko alam kung napapansin niya iyon pero feeling ko naman, oo. May isang beses pa nga naghanap ako ng stapler sa drawers. Nasa likod ko siya. Tapos bigla niyang inabot yung stapler over my shoulder. Saglit lang yon. Pero yung braso niya dumaan sa harap ko. At Kuya Dax, parang naglag ang utak ko nun. Hindi ko magets kung bakit biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Hindi naman first time na may gumawa sa akin nun. Pero ito, iba talaga. Iba yung dating sa akin. Kasi yung utak ko, hindi lang dikit ang meaning nun. May iba siyang gustong iparating. May kasamang meaning. Doon ko naramdaman yung conflict ko talaga. Tagumpay sexual ako. Matagal ko nang itinatago yon, tinatakasan, itinatatak sa isip ko na focus muna sa pagpapayaman. Tapos ngayon, sa panahon na broke at nangangapa ako sa dilim, doon pa talaga siya dumating. Ang sabi ko na lang sa sarili ko, mag-focus ka sa abroad.
ayusin mo ang buhay mo. Huwag mong gawing komplikado ang lahat. Pero habang tumatagal, mas napapansin ko rin si Tio Rafi. May mga araw na parang napapansin ko na may something sa kanya. Oo, tahimik siyang tao. Pero may mga gabing gising pa siya. May ilaw sa sala. Nakatulala sa laptop. Parang may iniisip na hindi niya masabi kahit kanino. At sa mga oras na yon, ewan ko ba, parang gusto ko siyang tanungin. Gusto ko siyang damayan. Parang may part sa akin na gusto kong maging close sa kanya. Maging kaibigan niya na pwedeng pagsabihan ng pinagdadaanan niya if ever man na meron talaga. Kung close lang talaga kami, baka asarin ko siya na mukhang sampakol ang mukha niya tapos aayain ko siyang tumagay. Pero syempre, hindi pa naman kami ganun ka-close. Baka isipin niya feeling close pa ako. Naghanap ako ng part-time para naman may pang-ambag ako sa gastusin sa bahay at syempre, pang-rebuild na rin. May small gig ako, delivery, errands online, tapos depende sa araw. Hindi man consistent yon, pero may kunti akong sariling perang kinikita. Tapos isang gabi umuwi ako ng basang-basa dahil sa ulan. Wala akong payong nun. Pagbukas ko ng pinto, nandun si Tio Rafi sa sala. Napatigil siya at parang nagulat pa talaga. Hindi naman niya ako tinanong kagad. Tumayo lang siya. Kumuha ng tuwalya at iniwan sa armrest ng sofa malapit sa akin. Ako naman biglang nakaramdam ng hiya. Kasi para akong basang sisiw na nakatayo lamang sa may pintuan. Nung makapagbihis na ako, lumabas ulit ako ng kwarto. Nakita ko siya sa kusina. Nagluluto ng instant noodles na may mainit na sabaw. Hindi ko alam kung para sa kanya ba yon o para sa akin. Ayoko kasi mag-assume. Pero nung dumaan ako, itinulak niya ng konti yung bowl papunta sa side ko. At doon ako napalunok. Kasi hindi naman siya obligado na gawin iyon sa akin. Pero ginawa niya pa rin. At sa mga oras na yun, Kuya Dax, may kakaibang katahimikan sa pagitan namin. Yung tipong may gustong magsalita pero parehong tumiklop. Parang umurong ang mga dila. Naupo ako sa harapan niya at kumain nung ibinigay niyang instant noodles sa akin. Tapos bigla akong naisip. Baka nami-misinterpret ko lang. Baka mabait lang talaga siya. Baka ako lang yung sabik sa comfort kaya naglalagay ako ng meaning. Pero habang kumakain ako, naramdaman kong nakatingin siya sa akin. Yung titig na nakakailang talaga. Yung titig na parang concerned pa siya. Curious. Ewan ko ba kung anong ibig sabihin ng titig niya ngayon. At ako sa sobrang gulo, nagkunwari akong okay. Pero sa loob-loob ko, naiilang na ako sa nararamdaman ko. Duman pa yung mga linggo na parang naging normal na ang lahat. Napansin ko na pag lumalabas ako, lagi niyang itinatanong kung okay lang ba ako. Kung hindi daw pa ako nahihirapan sa trabaho ko. Napapansin ko rin na kapag nakasuot ako ng maayos like polo or neat na shirt, parang mas tumatagal yung tingin niya sa akin. Minsan nag-iisip ako kung imagination ko lang ba yun. Pero minsan parang obvious na obvious siya. May isang araw nga naglilinis ako ng konti sa bahay dahil gusto kong bumawi sa kanya. Pag uwi niya, hindi siya nag-lecture ng dapat ganito. Ang ginawa niya lang, tumahimik lang saglit. Tapos kumuha ng basahan. Tumulong siya sa akin. Para kaming isang team. Parang magjowa lang sa iisang bubong ng bahay. At aminin ko, Kuya Dax, doon ako mas natakot. Kasi kapag nasanay ako sa ganong setup, tapos may taong biglang parang kinukonsente akong maging soft, delikado talaga yon. Isang gabi, Kuya Dax, nawala ng kuryente. Tapos lumabas ako sa sala. Nandun siya. Nagpapaypay ng dyaryo. Sobrang init kasi nun, kaya parehong pawisan kami. Nagbukas siya ng bintana at pumasok yung konting hangin. Naupo siya sa kabilang side ng sofa. Ako naman sa tapat niya. Doon ko naramdaman yung pinaka-weird na bagay. Gusto ko siyang lapitan. Pero sinaway ko ang sarili ko. Huwag mong sirain to. Malaki ang utang na loob mo sa kanya. Huwag ka magpatalo sa naramdaman mo. Isang araw nakatanggap ako ng good news. Umusad na daw uli ang papeles ko. Masaya dapat ako nun. Pero biglang pumasok sa utak ko. Kapag umalis ako, iiwan ko na siya at
malaki ang posibilidad na mawala ang communication namin. At doon ko na-realize na hindi lang tulong yung nakikita ko sa kanya. May attachment na. May kilig na ayaw kong aminin. May pagkamis na kahit hindi pa siya nawawala. May isang umaga nakita ko siyang bagong gupit. Simple lang naman yun. Pero bagay na bagay sa kanya. Mas naging attractive sa paningin ko. Ngumiti siya nung nakita niya nakatingin ako. Ako naman biglang nahiya kasi nahuli niya akong nakatingin sa kanya. At para mag-iba yung ambience, nagkunwari na lang ako na may hinahanap. At nang gabi ding iyon, nagkausap kami tungkol sa buhay-buhay. Hindi ko nagkikwento yung buong detalye, Kuya Dax, kasi alam ko naman na bawal dito. Pero ito na lang masasabi ko. Sa sobrang close namin, doon na siya nakatulog sa tabi ko. At alam niyo na siguro kung ano mga naganap. Akala ko one time lang yon. Akala ko kinabukasan magpapanggap kaming wala lang. At siya parang nagiging soft kapag ako yung kaharap niya. At sa gitna nun, natatakot talaga ako. Pero nagugustuhan ko talaga iyon. Ang hirap na may itinatago, Kuya Dax. Kasi kapag masaya, may kasamang guilt. At kapag malungkot naman, wala ka mapagsabihan. At ako, tagumpay sexual, sanay sa pagtatago. Pero ito iba. Kasi hindi lang sarili ko yung itinatago ko. Pati siya, pati kami. Lumabas na ang schedule ko. Malapit ng flight timeline ko. Dapat masaya ako nun. Pero parang may bigat sa loob ko. Tuwing nag-uusap kami about sa papers ko, supportive naman siya. Sinasabi niya na okay na yan. Pero sa mata niya, may something na hindi siya masabi. At ako, ang tanga ko. Umasa na baka pigilan niya ako. Pero hindi ko rin sure kung gusto ba talaga niyang pigilan ako. Dumating yung gabi na sumabog ang lahat. Isang malit na bagay lang yun nung una, pero napunta sa malaking usapan. At doon ko narinig sa kanyang katotohanan. Na kaya siya ganon, kasi matagal na siyang natutong hindi umasa. Na kaya siya tahimik, kasi pag nagsalita siya, lumalabas yung mga bagay na matagal niyang itinatago. At yung nararamdaman niya para sa akin, hindi na niya planado iyon. At ako, aminado akong natatakot ako. Kasi first time kong narinig yung isang adult na tulad niya na parang napaka-vulnerable. Doon ko na feel yung pinakamalaking conflict. Pipiliin ko ba yung pangarap ko? O pipiliin ko ba yung taong naging dahilan bakit gusto ko magstay? Matapos yung gabing pagtatalo na yon, parang may gap na sa pagitan namin. May mga araw na pareho kaming busy. Ako sa mga papeles ko at siya naman sa trabaho niya. Pero alam mo yung something na hindi nasisettle sa pagitan nyo. At sa totoo lang, mas masakit yun kaysa sa confrontation. Kasi yung silent treatment, parang unti-unti ng senyalis ng pagpapaalam. May isang araw na parang bumawi ang universe. Nagkaroon kami ng simple na bonding. Kain sa labas, lakad, tampay saglit. Pero sa araw na yon, naramdaman ko yung kami. Na hindi ko ma-post, hindi ko ma-flex, na hindi ko may pagmalaki sa sockmeds ko. At Kuya Dax, kinilig ulit ako nun. Yung kilig na may luha sa dulo. Kasi alam mong limited time lang ang lahat. Dumating na nga yung araw ng pag-alis ko. Maaga pa lang gising na ako. Nakaimpake na. Si Tio Rafi tahimik lang. Kitang-kita ko sa kanya yung pagod. Hindi sa katawan, kundi sa pagtanggap ng katotohanan na aalis na ako kasi mas pinili ko ang pangarap ko. Kasi hindi lang naman para sa akin ang gagawin ko eh. May pamilya akong umaasa sa akin at ayaw ko namang maging makasarili. At bago ako lumabas, inilibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng bahay niya. Yung bahay na naging refugee ko. At sa kanya, sa taong naging dahilan bakit nagulo at gumaan ang loob ko sabay. At umalis na ako na parang may parte sa akin na naiwan. Nang nasa abroad na ako at nagtatrabaho, kumikita na ako at nakakaipon na ulit. Pero Kuya Dax, ang weird. Habang umaayos ang buhay ko, pero parang may kulang sa pagkatao ko. Sa gabi tuwing nag-iisa ako, bumabalik yung alaala naming dalawa.
Yung moments na hindi ko ma-explain. Minsan napapailing na lang ako. Bakit kasi sa lahat ng pwedeng mahalin, siya pa talaga. Nung una naman nagkakausap pa kami sa chats, hanggang sa unti-unti nang nawala yon. Hindi ko alam kung busy ba siya, kung pinili niyang putulin para hindi na siya umasa at masaktan pa. Hindi ko alam kung nagbago na siya ng isip o kaya ay natakot lang talaga siya. Ako rin may part na nahihiyang maghabol sa kanya kasi parang wala naman akong karapatan. Hindi naman kami naging official pero ang sakit pa rin sa end ko. Kasi sa totoo lang, ang dami ko talagang what if. Habang sinusulat ko tong kwento ko, nandito pa rin ako sa ibang bansa at nagtatrabaho. Pero sa totoo lang, may panghihinayang pa rin sa akin. Hindi ko alam kung dapat ko pa ba siyang hanapin. Kung tama pa bang guluhin ko ulit yung katahimikan niya. Pero minsan naiisip ko, paano kung pareho lang kaming naghintayan na may maunang umamin ulit? Kaya Dax, kung itatanong ko sa iyo at sa mga nakikinig ng kwento ko, kung kayo yung nasa lugar ko, magme-message pa ba kayo? Magsusorry ba kayo kahit hindi nyo alam kung ano ang dahilan niya? O hahayaan nyo na lang siya? Kasi baka mas okay na yung maging alaala na lang ang lahat kaysa sa marinig ang isang masakit na sagot galing sa kanya. Kung may mga kasagutan kayo sa tanong ko o advice sa akin, paki-comment na lang po sa comment section. Babasahin ko yun, promise. Baka sakaling doon ko makita yung lakas ng loob na kulang sa akin. Hanggang dito na lang sulat ko, kay Dax. More power po sa channel nyo. Ako si Akil. At ito, ang true confession ko.